leaders ng iba't ibang denomination. Kaya tayo ay hindi pinabayaan ng Panginoon na manatili tayo sa denomination and religious, no? Kundi nilagay tayo sa, pinosisyon tayo sa mensahe. Okay ba? So, tandaan nyo, dalawa to, mayroong nananampalataya at mayroong hindi nananampalataya. Di ba? Maliwanag yan. At batong katitisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila ay natitisod sa salita. Palibhasa yung mga suwail na dito rin naman sila ay itinalaga. May mga tao talagang itinalaga na mga suwail. Oo, totoo yan. Yung scripture na nagsasabi. Yung mga natitisod, yung hindi nila kayang tanggapin ang mensahe. Hindi nila kayang tanggapin ang truth. Hindi nila kayang, sabi ng Bible, hindi nila kayang tiisin sa kanilang tenga kasi kanila ang masunod. Di ba? So, titingnan niyo ang scripture. Dahil dito natin kukunin. Datapwat kami isang lahing hirang. Predestinated, no? Isang makaharing pagkakasaserdote. Bansang banal. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kakaiba talaga ang alisan ng Diyos sa tumatanggap nito. At ibayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. May taong nakatalaga sa eternal life. May taong hindi nakatalaga sa hindi eternal life. Yan ang titingnan nyo sa scripture. So, ang ating tawag dito, ang ating pananampalataya, hindi ito Bible school. Hindi ito galing sa kung asaang mga Bible school. Sabi ng prophet, tayo ay experience with maturity and wisdom. May kapahayagan. Experience, maturity, and revelation. Kaya hindi kami nag-aral sa Bible school o anumang mga theology. Kundi, hiningi natin ito sa Panginoon na ang ating magpagpapalang niya sa atin, magkaroon tayo talaga ng realidad ng presence of God ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, siya yung tumatawag sa bawat isa sa atin. Okay. Opening of the Capstone Ministry. Pag-open. Bakit ko ito itinatapik? Kasi nasa capstone na tayo. Sabi ng prophet, there are 3 stages of the ministry. Ikatlo na ito eh. Pag-open na ng capstone, yung capstone nito ay si Christ. Yung kanina sa scripture na sinabi ni Apostol Pedro, na kinatitisuran. Pero ang believer, hindi siya natitison. Pero may mga tao talagang natitison. Kaya nasabi ko sa church, ganito na. Alam niyo, mas magandang nakakarinig kayo ng salitang nakakatisod galing sa mensahe. Kasi dyan lalalim, dyan titibay ang inyong, kumbaga sa puno, lumalim ang ugat, malalim ang pagkakaunawa sa inyo. Yung talagang hindi na matitinag kasi nasanay, na experience. Di ba? Kaya, bakit kami nagsisikap na hiningi namin sa Panginoon ito na hindi tayo para na isang laro-laro lang natin ang
pagsiserve sa Diyos o pag-worship sa Diyos, pagsasamba sa Diyos. Hindi yan eh. Isang bagay na ating maintindihan ito. Ngayon, ang attribute ng Diyos ngayon ay ganito, no? Sabi ng prophet, tingnan nyo in the vision, may vision ang prophet eh. Binibigyan ng vision ng Diyos ang prophet. The other day, you know, as I had heard not long ago telling me about what was going to happen. Saan, sabi ni Brother, saan patutungo ito at pagkatapos nito? Ibig sabihin, tumatakbo ang mensahe. How I was preaching in from the sun, sabi niya, yung pag-preach mula daw sa araw at patungo dito sa kalagayan, sa place. And then he said, now, remember, the second climax is yet to come. Yung first pole and second pole, kinakailangan ibigay na ng Diyos kay Branham. At kinakailangan magampanan ito ng prophet para tayo ay itawid na. Kasi ang seven church ages, ang Laodicea, siya ay kuhan lang, yung tinatawag na tawag ito, brotherly kindness. Kung baka wala pa talaga. Di ba? Wala pang full word. Ang sabi ni Branham, I thought there will be a message. Mayroon na sa aking isip, mayroon talagang mensahe. O, sabi niya, paalala, sabi niya, remember, my message here, sabi niya, paalala, ang aking mensahe dito, ang pagbubukas ng capstone. Oh. Were those seven voices and seals that not even wrote in the Word of God. Kaya nga, sabi niya, well, kung saan itong pitong tinig at ang pitong mga selyo, that's not even wrote in the Word of God. May mga hindi na sulat. Sa tinig na yon, sa pagbukas ng mga selyo, mayroong hindi mga nasulat. Siyempre, kung ikaw hindi mo kaya, sasabihin mo, sabi ng Bible, hindi pwedeng dagdagan at kulangan. Ang sabi ng prophet, itong seven voices at ang mga selyo, may mga hindi na sulat. Ano kaya yun? Di ba? In the Word of God, remember, and it took me into that pyramid. Tinungo ni Branham yung pyramid kasi isang katawan ng Diyos ang pyramid, kinakailangan nandoon yung selyo. May selyo. Ganito ito yung naging attribute niya. Yan ha? Una, perfect entry. There is one God, not three gods, no? Not three gods. One God, but three attribute or three manifestation or three offices of the same God. Thank you, Brian. Una, Father, the Word, siya yung creator ng lahat ng bagay. Ikalawa, Son, redemption. Yung Father, Spirit siya, ninais niya ng kanyang mga predestinated ay tubusin niya. I-redeem niya. Siya rin ang gumawa ron, lahat. Siya rin ang nag-perform para sa iyo at sa akin. Holy Ghost, regeneration. Pagkamatay niya mag-uli, di ba, namatay siya. Ikatlong araw, bumangon siya. Sabi ni Branham, Jesus is back to the Holy Ghost again, which is eternal. Yun yung
perfect entry niya. Attribute niya to. Ngayon, the sonship ministry is sa loob unti-unti na siyang gumagawa ng mga bagay na para i-reveal sa atin. Son of Man, prophet, revealer of the word. Pagiging son of man niya, doon sa kanyang ministry, nung pinag-aralan nga namin dito ng verse, siyang gumanap in 3.5 years. Inire-reveal niya, sabi ng prophet, inire-reveal niya ang kanyang sarili sa mga believer. Kaya nakapag-perform si Paul sa atin sa the Gentile nation. Son of God, prophet, revealer of the word. Son of God, sacrifice or elected seed. Anak niya doon,